Welcome to the ATV capital of Zambales, Limlim. Hi! We're here at NLEX. May pupunta na tayo sa Bulacan. Tapos, diretso na tayo ng Zambales. Friday ngayon, so takas tayo sa work. Pero wala na rin naman kasing ginagawa sa printing. Natapos na natin yung mga... Ay, hindi, may isa pa pala. For Tuesday delivery or Monday delivery pala. Monday, gagrind tayo ulit. Pero may mga schedule na. But, balik naman natin from Zambales is tomorrow din. So, overnight lang tayo dun. Quick getaway lang, parang ganon. Tabilan tayo muna. Kasi ayusin ko yung windshield natin. Para hindi masyadong mahangin. Hello, hello, hello. Ayan, nataas na natin yung windshield natin. Nakapagpagas na tayo. Kapasok na tayo ng NLEX. Tuloy na natin yung biyahe natin. With our Zodes 400G. Nalesen yung hangin sa mukha ko. Saan tayo exit? Bukawi. Matagal pa naman no? Cute nung fare from the mismong entry point sa Manila ng NLEX. Tapos, Bukawi exit, 11 pesos. Pero nagbayad ka syempre dun sa entry point ng 85. Wow, look at me. Newborn kid. Newborn kid. This is Popstar. May pop-up or may event kasi sila dito. Kaya, hi kuya! Popstar. So may event kasi yung St. Paul dito ngayon. Kaya, nag-pop up sila. Pero Popstar is originally for event talaga siya. So kung may birthdays, weddings, etc. Yon, pwede nyo siyang i-contact sa kanilang Facebook page. Doon kayo. Busy. So tayo din, busy. So mag-e-edit muna tayo. Dahil bawal sumuko sa hamon ng buhay. Cheers. Cheers. Cheers, Lazy Latte and Popstar. So let's G. Cute. Bye-bye! Yung tita mo. Oo nga kuya yung tita si Tita Janine. Yan, okay, let's go, bye-bye! Yay! So, tapos na tayo chicha, breakfast dito sa St. Paul. Okay, let's go. Ano na to? Papunta na tayong Zambales talaga. Kaya, sleep. Yan, NLEX na ulit tayo. So, 56 kilometers. Dire-diretso. Siguro para Esitex. Okay, nandito na tayo sa Esitex. 40 kilometers pa para makalabas sa sa Esitex. Grabe, nakailang kilometro na tayo. Tapos sobrang hindi mo ramdam. Maski si Janine, hindi niya din daw ramdam na natapos na yung NLEX. Siguro isa ding okay na feature dito sa, kunwari magkaroon ng version 2, siguro magkaroon ng cruise control. Kasi ngayon, ang nangangalay lang sa akin, yung kamay kong pang throttle, pang gas. Siyempre, nakababad ako. Pero the rest, okay na okay. Nasa norte na talaga tayo, ang bundok na niya. Kikita na natin. Ang ganda oh. Grabe. Grabe, ganda. Hindi panay building, no? Yung nakikita natin ngayon. Panay bundok. Yan, nandito na tayo sa exit. Siyempre, since wala pa tayong RFID, dito tayo sa pinaka-rightmost. Ayan. Ayan ang nangyari dun sa kabila. Ay, may huli. May huli kaya? Yan. Magkano kaya ang ating... ito 542 oh. Saan tayo galing?
Bukawi. 751 nga. Oo, Bukawi tayo. Oo, ganyan talaga dyan. Hindi. Mahaba ang north eh. Mas mura ang south kasi mas maikli ang south. I mean, mura siya in a sense na maikli lang yung expressway kasi. Okay. Ako na sa cash, no? Ikaw nga. Bayaran mo na. Okay na. Pwede na akong lumarga. Okay. Yehey! Eto na. Lakbay Norte. Mahal siya, 'di ba? So 751. Pero hindi ka pagod. Wow, sarap. Alam ko wala nang babayaran dito. Sa sobrang swabe nung smooth nung likuan niya. Medyo nakakahilo siya. Parang nakalutang ka. Parang hindi ka lang lula ba or what. Kasi smooth. ETA natin, anong oras? 2 p.m. Time check. 12:26, 2 p.m. 1 hour and 30 minutes pa yung biyahe natin. So, mas maano tayo, no? Mas maaga tayo ng 30 minutes. Kasi Subic area na talaga to. So, talagang mahigpit sila. Iba yung nila. Parang disiplinado talaga. Pag minsan, yun na-enjoy mo yung takbo. Tapos, pagtingin mo sa dashboard, grabe nasa ako na rin 110, 115 ka na. So, yun, binababaan natin. Kasi di ko ramdam. Unlike talaga sa Ducati Scrambler. As in, talagang laging G na G ka doon. Nakaganon ka lagi. Dito, hindi. Ito yung tunnel. So, didilim tayo kasi naka-ND filter. Woohoo! Okay, we're here na sa Subic Bay! Yay! Ayan. Yan na. City na tayo. City! Malapit na tayo. Makakapag-stretching na tayo. Malapit na tayo. 5 minutes. Liw-liwo. Wait lang Feeling ko hindi matigas. Hingi ka ng tulong kay kuya. Hindi pa rin eh. Ha? Nakakatawa. Yun. Already ka na tumalon ah. Oh, go. Oo, go. Tara, dali mo. Hala. Dali mo. Nakakatawa. Ayusin ko mamaya yung park. I think secured naman na yan. Success. Biyahe tayo with Zontes 400G. Buhangin na agad. Check na natin. Nakapagpalit na kami, nakaikot-ikot na kami, nakabili na kami ng pizza nga. Tapos, ito, liempo. Andito na kami sa Zabin Lounge. Zabin Pines. Zabin Pines. Yun. Nakiupo kami dito, tapos nag-order. Welcome to the ATV capital of Zambales, Limliwa. Oh no. So yun, pero ang daming ATV, super daming ATV. Tapos maaamoy mo na siya ngayon habang nagre-relax ka. So siguro dapat controlled pa din kahit papano yung mga nag-ATV. Kasi yun nga, naaamoy mo na siya. Bali ata ako ng order ng muscle tea, masyadong tawag dito, masyadong slim. Taba ako na ata talaga. Kaso pag hanggang dito, sa
capital tayo. Wow, nakakahilo na. Wawa naman yung mga pets. Mamaya may mga asong masagasaan. Papakita ko lang sa inyo guys yung itsura ng room sa daylight. Pero I think napakita ko naman sa inyo nung first. Pero eto siya. Yan, ganyan. So, straightforward lang siya. Kama, tapos may mga saksakan doon, lamp, tapos may AC. Ganyan. Yun lang siya. Tapos, yan, sa door, may sabitan siya. As a rider, I think, or preferred ko, sana may mga sampayan pa sa loob. Para at least, 'di ba? Hindi sayang yung space dito. Pero napaka-cozy niya. Ang ganda ng bed. Nakatulog naman kami ng mahimbing. Tapos ito naman yung common comfort room or CR nila. Actually, ang ganda nung nila, ng setup or talagang aesthetic niya talaga. Ito, sarili nila tong hand wash. Itong brand na to. Ang bango niya. Fresh bamboo yung scent niya. Tapos, ito naman yung kanilang common CR talaga. Malinis siya and in fairness din sa mga guest, may disiplina naman sila. Or we can put it here. Ta-da! Boom! Boom! Okay. So, ito yung binili natin sa SEC. Pwede. Let's go. So, di ko alam kung narinig nyo kanina, but we are leaving Zambales na. Talagang quick getaway lang or quick trip lang tayo. Feeling ko kung naka-scrambler ako, parang pagod na pagod kami. Pero pagdating namin doon, nakaikot agad kami dito sa Zambales. So, iba talaga yung comfort kapag relax yung biyahe. Mas matagal yung biyahe. Nasa Petro na tayo. Papagas tayo kasi pa-empty na siya. Pero nakabalik tayo ng Manila. Tapos partida parang mga 50 kilometers or 40 kilometers ata. Naka-sport mode kasi ako. Pero I think kung nag-eco mode, baka may natira pang 1 bar. Naka-green pa yan. So, galing lang na ang tipid. Parang 700, magkano nga? 750? Parang 700. More or less 700 yung pinagas natin for full tank. Tapos nakabalik na tayo ng Manila noon. Tapos yung ating toll nung papuntang Zambales around 750. Tapos pag uwi natin nasa 857 pesos siya. So yun lang yung nagastos natin for our transportation. Nakamura tayo in terms of gasoline. Talagang yun, 700 pero yung papunta ka ng Zambales, makakauwi ka pa, di ba? Kaya, in fairness din sa eco mode na yung test na sulit siya. Kaya ngayon, magpapagas na tayo kasi baka matirigan tayo dito sa ito. Sa EDSA. Ang saya na itong ride na to. Pumayag pa lang na pahiramin ako ng Bristol nitong 400G. Grabe, naisip ko agad mag-Zambales. Parang tagal ko nang hindi nagzazambales. What if dun pumunta parang unplanned or medyo biglaan? Ito na nga at natuloy na nga. Paulit-ulit ako, yung comfort talaga yung nagdala dito. As in, katulad ng mga sinasabi ko sa mga previous video ko na depende yan sa paggagamitan nyo. Ako, again, ang purpose ko, why I want this 400G is yung storage niya or yung U-box niya. Tapos, the fact na pwede mo pang gamitan or lagyan ng top box. Tapos, parang soon ata magkakaroon din ng side bag, parang ano bang tawag doon? Basta yung pannier yon, para magkakaroon pa ng pannier. Kaya okay na okay siya. And ilang beses na ako muntik
mag bike drop dahil bigla ang brake, kaya ko siyang i-recover kasi siguro nasa ilalim or yung bigat niya nasa ilalim talaga, hindi sa ibabaw na katulad ng mga classic bike. So yun sa akin yung pinaka, kung ba't ako mapapabili, eto yun talaga. Good siya for, I would say, daily driving, lalo na kung may height ka talagang tao. And good siya for camping, adventure. Hindi ko siya matry, feeling ko hindi ko siya matatry sa off-road dahil sa height ko. Pero para sa mga biniyayaan ng height, I think perfect tong Zontes 400G. Pero if you're looking for a maxi scooter or adventure scooter na you can drive on a daily basis, tapos madadala mo sa adventure mo, touring or off-road man yan, and if you have the height, I think 400G or Zontes 400G is the bike for you. Disclaimer lang guys, hindi ako bayad para dito. Pinahiram lang ako kasi I want to do bike reviews talaga nitong 2026 as part of my content para at least sa POV ko as maliit na lady rider, maintindihan nyo or mas magkaroon kayo ng idea. So yun, sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa ride natin na to. Till our next trip, ride safe and God bless.